Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Alright mga ka-trouble, ngayong araw pag-uusapan na about sa Gilas, Pilipinas at sa nagaganap ng World Cup dito po sa ating bansa. Simulan po natin ang balita about sa Gilas, Pilipinas. Yun nga po, katatapos lang ang kampanya ng Gilas dito po sa FIBA World Cup at tinalo natin ang China sa huling laro. Kaya ang ating standing ay 1-4 at enough na para pumasok tayo sa Olympic qualifying round na gaganapin sa July next year sa 2024. So pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng Asian Games o 19th Asian Games na magaganap sa Hangzhou, China. At ang China po ang magiging host country. So naglabas din kahapon ng SBP ng lineup na sinabit nila nung July 25 pa kasi kailangan nila magsabit agad na mas maaga. So bago ang naturang palaro. So yun nga po, kasama po sa listahan ito sila Justin Brownlee, Ange Kwame, Keeper Rabena, Scottie Thompson, R.R. Pugoy, Junmar Pajardo, CJ Perez, Japet Aguilar, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Calvin Optana. Ito pong bagong player dito na si Brandon Ganuelas Roser. So nilabas po ito ng SBP kasi naipasa na nila ito noong July 25. Kasama po dito ang assistant coach na si Coach Team ko na Joey Chico at ang ating head coach po nun ay si Chot Reyes. Pero mukhang may pagbabago pong nagaganap at nag-meeting na rin po ang PBA about dito at maaaring magkaroon sila ng appeal para mapalitan ang na-submit na lineup at pati of course coaching staff kasi we all know na nagbitaw na itong si Coach Chatres o nag-step aside na bilang head coach ng Pilipinas o Gilas Pilipinas. So maaaring may pagbabago pa sa susunod na araw at panatiling ng atutok para mabigyan ko kayo ng mga bagong updates about sa Asian Games kasi actually 2 weeks na rin po ang natitira para sa preparation or 20 days bago magsimula ang ang Asian Games. So yun nga po, medyo malaking problema ito kung magkakaroon ng changes. Pero for sure, to si Kipa Rabena ay hindi pa sigurado dito kasi alam ko lahat ng mga B-League boys ay pinababalik na or maaaring bumalik na doon sa kanilang mga sa mother team. Kaya ito po ay maaaring hindi pa final. Pero for sure, yung iba ay okay na po sila dyan kasi meron na rin silang mga ng chemistry. Lalo na po sila Junmar Pajardo, Japet Aguilar na naglaro na sa World Cup. At halos 7 player po doon ang naglaro dito sa World Cup. Kaya maayos po yun at tingin ko malakas na lineup to kung ito yung matutuloy. At sa mga nagtatanong kung bakit dalawang naturalized player natin, kasi po sa Asian Games, sa rules, basta meron kang Philippine passport or passport na papakita, pwede ka na maglaro. So since dalawa ang naturalized player natin or players natin dito sa Pilipinas, so meron po silang passport, silang Justin Brownlee at itong si Ange Kwame kasi sila po yung talagang naturalized players natin. So malaking bagay ito mga ka-trouble kahit wala sila Kai Soto. Meron po rin tayong Ange Kwame, Japet Aguilar at of course Junmar Pajardo sa gitna at nagdagan ito ni Brandon Ganuelas Roser. So tingin ko palag itong lineup na to. But then may mga meetings pa rin na magaganap at hindi pa ito yung final at maaaring magkaroon pa ng apila ang PBA po dun po sa Asian organizer, Asian Games organizer. Ayun po mga ka-trouble at tingnan po natin kung ano po mga development na mangyayari dyan. At like I said, panatili ng atutok po sa ating channel. So bigyan ko yung update sa FIBA World Cup. So nakapasok na po ang Team USA sa semifinals after talunin nila ang Italy sa score na 100-63 sa pangunguna ni Mikal Bridges ng Brooklyn Nets na may 24 points, 7 rebounds at 2 assists. So tinambakan po talaga ng USA itong Italy dahil alam natin naglaro din si Paolo Banchero sa USA na may dugong Italian. So nagkaroon po ng konting asaran doon. Pero maganda po kung napanood yung line ang laban, talagang maganda rin naman kahit natambakan ng Italy. So pinangunahan naman ni Simon Pontecchio itong Italy na may 18 points, 5 rebounds and 2 blocks pero nag-foul out po siya sa larong iyon. So sa kabilang laro naman, nanalo po ang Serbia laban sa Lithuania na tumalo sa USA sa score na 87-68 para makapasok na rin dito sa semifinals na mag-aabang na ng laban about sa Germany at Latvia. So sa kaugnay na balita or breaking news, nanalo po kanina ang Germany sa score na 81-79. As actually talagang napakadikit ang laban na yon at muntik nang maipanalo ng Latvia kung pumasok ang tira ni Bertans doon po sa 3-point line sa may 4 seconds na shot clock pa or oras na natitira. Yon, so talagang intense po ang laban kanina at meron pa tayo isang laban mamaya siguro next time ko na po ibibigay sa inyo
ang huling laro ng Canada at itong Slovenia ni Luka Doncic. At of course, Dylan Brooks ng Canada. Yon. So, bago tayo matapos, kalimutan ko pong sabihin itong Asian Games schedule natin. So, sa September 26 pang una natin laban. So, Philippines versus Bahrain. So, September 28, Philippines versus Thailand. At of course, itong malakas na Jordan ni RHJ, September 30 po. Ayun po ang mga schedule ng ating Gilas Pilipinas. So, manatili nakatutok at bigyan ko kayo ng maraming pang update sa mga susunod na araw. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.